Buong freshman year ko, araw-araw akong binubuli. May isang lalaki, si Marcus, na halos ritual na niyang itumba ang lunch tray ko sa harap ng cafeteria. At alam mo kung anong ginagawa ko? Wala. Pinupulot ko lang ang kalat ko na parang walang nangyari. Tahimik, nakayuko, umaasang matatapos din balang araw. Akala ko pagiging mature yon, hindi pala. Isang araw, may sinabi ang pinsan ko na tumama talaga sa ego ko. Sabi niya, hindi ka mature, madali ka lang targetin. Parang may switch na nag-click sa utak ko. Doon ko na-realize na hindi ako mabait, hindi ako kalmado, duwag lang talaga ako. At habang tahimik ako, mas lalo akong nagiging paboritong puntiryahin. Doon nagbago ang laro. Hindi ko kailangan suntukin si Marcus. Hindi ko kailangan maging mas malakas sa kanya. Kailangan ko lang baguhin ang paraan ng pag-iisip ko. Kung hindi ko kayang talunin siya sa lakas, tatalunin ko siya sa isip. Doon ako nagsimulang mag-aral ng dark psychology, hindi para manakit, kundi para hindi na maapakan. Sa loob lang ng ilang linggo, may nag-iba. Hindi ako naging violent, hindi ako naging maingay. Pero naging unpredictable ako, naging mahirap basahin, at unti-unti, naging untouchable. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na psychological tactics na ginamit ko. Pero babalaan kita, ang huli, kayang sirain ang buong social life ng isang tao kung gagamitin mo ng mali. Unang tactic na ginamit ko, sobrang simple pero sobrang lakas ng epekto. Tinawag ko itong 3-second psychological freeze. Isang araw habang papalapit si Marcus para itumba ulit ang tray ko, hindi ako umiwas, hindi ako nagmadali. Tumingin lang ako diretso sa mata niya, steady, walang emosyon, at naghintay. Sa loob ng ilang segundo, parang nag-slow motion ang paligid. Nakita ko sa mukha niya ang konting pag-alangan. Sanay siya na nagugulat ako, o napapahiya, o nagagalit, pero ngayon, wala siyang mabasa sa akin. Tinumba pa rin niya ang tray ko, pero hindi ako gumalaw agad. Tumingin lang ako sa kanya ng 3 segundo, saka ako bahagyang ngumiti. Walang galit, walang drama, walang salita, at doon nagsimulang mabasag ang kontrol niya. Kasi kapag predictable ka, madali kang laruin. Alam nila kung paano ka paiiyakin, paano ka papagalitin, paano ka papatahimikin. Pero kapag hindi nila alam ang susunod mong galaw, doon sila kinakabahan. Simula noon, tuwing may magtatangka na i-trigger ako, binibilang ko muna sa isip ko ang 3 bago sumagot. Hindi para magpa-cool, kundi para ipakita na hindi nila hawak ang emosyon ko. At maniwala ka, ang simpleng paghinto na yon, kayang baliktarin ang buong power dynamic sa isang iglap. Ang pangalawang tactic, strategic indifference. Kung ang una ay control sa reaksyon, ito naman ay total na kawalan ng pakialam. May isang beses, may babaeng kaklase akong si Sarah. Sinubukan akong ipahiya sa harap ng klase. Sabi niya, bakit ganyan ka manamit? Mukha kang walang bahay. Lahat na patingin sa akin, naghihintay ng sagot. Ginamit ko ulit ang 3 segundo. Tumingin ako sa kanya, kalmado, walang emosyon. Tapos isang salita lang ang sinabi ko, Eddie wow. Walang paliwanag, walang depensa, walang inis. Bumalik ako sa ginagawa ko na parang walang nangyari. Sinubukan pa niya ulit, pero pareho lang ang nakuha niya. Okay, ano naman. Sabay tingin sa papel ko. Pagdating sa pangatlong beses, tumigil na siya kasi wala siyang makuhang reaction. Doon ko naintindihan, ang mga taong nang aasar, nabubuhay sa emosyon mo. Kapag nagalit ka, panalo sila. Kapag napahiya ka, panalo sila. Pero kapag wala silang makuha, para silang sumisigaw sa pader. Ang strategic indifference, parang sinasabi mo sa kanila, hindi mahalaga ang opinyon mo sa mundo ko at iyon ang masakit sa ego ng kahit sino. Hindi mo sila nilalabanan, hindi mo rin sila tinatakasan, pero hindi mo rin sila binibigyan ng kahit anong halaga. At sa totoo lang, iyon ang isa sa pinakatahimik pero pinakabrutal na paraan para mawala ang power ng isang tao sa'yo. Pagkalipas ng isang buwan, napansin ko may kulang pa rin. Oo, kaya ko nang kontrolin ang emosyon ko. Oo, hindi na ako basta-basta natitrigger. Pero depensa lang yon, hindi pa yon tunay na kapangyarihan. Kaya nagsimula akong mag-observe. Sino ba sa school ang hindi talaga ginagalaw kahit hindi naman sila siga o maingay? May isang kaklase kami, si Jake. Hindi siya malakas, hindi siya popular, hindi rin siya palasagot. Pero walang may lakas ng loob na bastusin siya. Pinanood ko siya ng ilang linggo at doon ko nakita ang sikreto. Siya ang pinakamagaling sa academics at tumutulong siya sa mga piling tao lang, hindi sa lahat. Doon ko naintindihan, hindi siya protektado dahil kinatatakutan siya. Protektado siya dahil kailangan siya. Kapag may nangyari sa kanya, maraming mawawala ng benefit, kaya automatic may magtatanggol sa kanya. Hindi dahil barkada sila, kundi dahil may value siya na ayaw nilang mawala. Mahilig ako sa graphic design noon, kaya sinimulan kong gumawa ng posters, flyers, designs para sa school events at sports teams. Sa umpisa libre lang, para makilala. Ilang linggo lang, ako na ang hinahanap nila pag may kailangan. At isang araw, may sumubok ulit mangasar sa akin, pero 3 tao agad ang pumigil sa kanya. Doon ko na-realize, hindi mo kailangang maging pinakamatapang, kailangan mo lang maging mahalaga.
Kapag may dala kang value, nagiging socially expensive ang pag-atake sa'yo. Kasi hindi lang ikaw ang tatamaan, pati ang mga taong nakikinabang sa kakayahan mo. At iyon ang tunay na level up, mula sa depensa, papunta sa leverage. Habang tumatagal, napansin ko may bagong nangyayari. Hindi na ako ang unang sumasagot kapag may sumusubok mang-asar, iba na ang gumagalaw. Kapag may magbibitaw ng side comment tungkol sa akin, may isa o dalawa agad na magsasabi ng tama na, o kaya pabayaan mo siya. Hindi ko sila inutusan, kundi kusang nangyari iyon. Dito ko naintindihan ang social shield effect. Kapag may value ka sa grupo, nagkakaroon ka ng invisible na kalasag. Hindi dahil kinatatakutan ka, kundi dahil may nawawala sa kanila kapag hinayaan nilang matarget ka. Natural na instinct ng tao na protektahan ang source ng benefit nila. Isang beses may nagtry magkalat ng chismis tungkol sa akin. Bago pa ako magsalita, may 3 taong nagsabi na hindi totoo yon at iniba ang topic na pinag-usapan. Tahimik lang ako sa gilid, nanonood. Doon ko naramdaman ang shift ng power, hindi na ako nag-iisa sa eksena. Ang sikreto dito, huwag mong ipilit ang proteksyon, huwag kang magmakaawa para kampihan ka. Mag-focus ka sa pagiging kapaki-pakinabang at consistent. Kapag tama ang positioning mo, ang grupo na mismo ang gagawa ng depensa para sa'yo. At kapag may kalasag ka na, mas nagiging delikado ang sinumang susubok umatake. May mga tao talagang hindi tumitigil kahit ilang beses mo nang ipinakita na ayaw mo. May kaklase akong si Chris, araw-araw may patama. May biro na may laman, parang sinusubukan kung hanggang saan ako. Dati papatulan ko sana yon, pero ngayon iba na ang approach ko. Hindi ko siya inaway, hindi ko rin pinahiya sa harap ng iba. Ang ginawa ko, malinaw pero kalmado. Isang beses nang magbanggit ang pangalan niya sa usapan, sabi ko lang ng diretso, hindi kami okay. Ilang beses ko na siyang sinabihan tumigil pero tuloy pa rin siya. Walang galit sa tono, parang nagbabasa lang ng facts. Tapos nag-iba agad ako ng topic, walang dagdag na emosyon. Mahalaga dito ang delivery. Kapag may drama, nagmumukha kang defensive, pero kapag steady ang boses mo, nagmumukha kang sigurado. At kapag sinabi mong may boundary at may taong lumalampas doon, nag-iiwan yon ng marka sa isip ng nakakarinig. Parang may tahimik na babala na hindi mo kailangang isigaw. Hindi ko siya siniraan, hindi ko siya tinakot. Pinakita ko lang na may limit ako at may consequence ang paglampas doon. At minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay hindi yung may sigaw, kundi yung kalmado pero hindi natitinag. Doon nagsisimulang mag-adjust ang mga tao sa paligid mo. Ang huling tactic ko, tinawag ko itong social eraser. Ito ang pinaka-brutal sa lahat pero sobrang tahimik lang ang approach. May kaklase akong si Chris na kahit ilang beses ko nang pinakita ang boundary ko, tuloy pa rin sa pang-aasar. Dati nagagalit ako noon, ngayon iba na ang strategy. Hindi ko siya kinausap, hindi ko siya tinignan ng direkta. Kapag dumadaan siya, tiningnan ko lang diretso sa ibang direksyon, para bang wala siyang kahulugan sa paligid ko. Kapag may sinasabi siya, wala akong reaksyon, hindi ko pinapansin, hindi ko pinapalakas. Unti-unti, nagsimulang baguhin ng mga tao sa paligid niya ang pakikitungo. Nakita nilang hindi magandang kaugnayan ang may sumuway sa boundaries ko. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ko kailangang maging matapang o maingay. Hayaan mo lang ang dynamics ng social group na gumalaw para sa'yo. Si Chris, mula sa popular, unti-unting na-isolate sa social circle. Wala na siyang allies, wala nang nagtatanggol sa kanya. Isa lang ang ginawa ko, tinanggal ko ang presensya ko bilang target. Doon ko talaga naintindihan, may kapangyarihan ka na mas malakas pa sa lakas o sigaw. Kapag inalis mo ang sarili mo sa equation, ang iba na mismo ang gagawa ng adjustments. At kapag consistent ka sa approach na ito, nagiging untouchable ka hindi dahil sa takot sa'yo, kundi dahil sa social cost ng pag-atake sa'yo. Ngayon pag-usapan natin kung paano gumagana ang 6 na tactics bilang isang buong system. Una, kontrolin mo ang reaction mo para hindi ka basta mamanipulate. Kapag hindi nila alam kung paano ka paiiyakin, nawawala ang kontrol nila. Pangalawa, ipakita ang total indifference. Wala silang makuhang emosyon mula sa'yo. Pangatlo, maging valuable ka sa ibang tao. May skills o kakayahan na kailangan nila. Pang-apat, hayaan ang social shield na gumalaw para protektahan ka. Hindi mo kailangang pilitin ang depensa. Pang-5, ipatupad ang boundaries ng kalmado. May consequence pero walang drama. At pang-6, gamitin ang social eraser. Alisin ang presensya mo sa equation kapag may paulit-ulit na lumalabag sa'yo. Kapag ginawa mo lahat ng ito ng sabay at consistent, nagiging untouchable ka. Ang system na ito, hindi tungkol sa pagiging violent o takutin ang iba. Ito ay tungkol sa paggawa ng social cost kapag sinubukang atakihin ka. Kapag hindi mo kayang basahin o kontrolin, takot ang bumabalik sa kanila. Kapag may value ka, kailangan ka nila. Kapag may boundaries ka, may consequence sila. Kapag inalis mo ang sarili mo sa equation, gumagalaw ang social dynamics para sa'yo. Sa madaling salita, ito ang blueprint para maging hindi basta-basta target. Hindi dahil malakas ka o malupit, kundi dahil alam ng lahat na mas mahalaga kang respetuhin kaysa subukan manakit o gambalain.
Kapag consistent ka sa lahat ng ito, nagiging untouchable ka sa kahit anong sitwasyon at yun ang tunay na power sa loob ng social environment. Ngunit bago mo gamitin ang 6 na tactics na ito, may isang napakahalagang babala. Isang maling hakbang lang at lahat ng ginawa mo ay pwedeng masira sa isang iglap. Ang pinakadelikado na pagkakamali, maging mayabang o sobra ang kumpiyansa. Kapag nag-overuse ka sa tactics o ipinapakita mong iniisip mo na nasa itaas ka, agad nawawala ang respeto ng iba. Kahit ilang linggo o buwan mo nang pinatibay ang posisyon mo, isang maliit na slip lang sa emosyon mo, isang sobrang reaksyon, o isang maling salita, pwedeng ibalik sa dati ang dynamics. Ang social cost na itinayo mo ng dahan-dahan, bigla itong nababagsak. At iyon ang dahilan kung bakit kahit malakas ang system na ito, kailangan itong gamitin ng maingat at may disiplina. Dito ko talaga na-realize, ang tunay na power ay hindi lang sa tactics o sa skills mo. Nasa consistency, sa timing at sa pagpapakita ng tamang energy. Kapag nadulas ka kahit kaunti, lahat ng effort mo pwedeng mawala.